Lumabas nga ang kontrobersya patungkol sa naging interview ni Pangulong Marcos sa ABC News sa Australia, kung saan ay tinanong ng reporter na si Sarah Ferguson ang umano'y patungkol sa isyu ng well-gotten wealth ng pamilya Marcos, at napatawa nga itong si Pangulong Marcos, at dito sinita siya ni Sarah kung bakit umano tumawa ito at ano ang nakakatawa. Sa pagkakataong yun pala, mga kababayan po natin, ay nagpanik na ang team ng Presidential Communication Office dahil hindi nila inaasahan na ang tanong dito kay Pangulong Marcos ay mapunta sa well-gotten wealth ng pamilya Marcos, which is ayon sa mga dating taga-PCO ay mahirap umano ito sagutin. At ika nga, ito umano ang mga isyu at katanungan sa media na pilit nila iniiwasan. Dahil kung sasagutin, may mga susunod pang katanungan na mahirap umano ipaliwanag para kay Pangulong Marcos. At doon na umano nagkaroon nga ng pwersahan na tigilan itong si Sarah at upigilin sa kanyang mga katanungan o tapusin ang kanyang interview kay Pangulong Marcos. Kaya agad pala ito nag-closing remark, mga kababayan po natin. Para maunawaan po natin, para sa patas na pag-update po natin at pagbibigay ng impormasyon, panoorin po natin. The narrative. May I just ask you why that's funny? Why that's funny? So ito nga, mga kababayan po natin, alam natin na ang paraan ng pagtawa, pagngiti, o kahit anuman na parang segue sa mga interview ay paraan para makapag-isip ka or madili mo yung time ng iyong kasagutan. So ito yung ginawa ni Pangulong Marcos, mga kababayan po natin, which is hindi nagustuhan ni Sarah. Even watching this again now, that moment in the room, it does make my heart beat a little bit faster, as it did at the time. This was always going to be an interview in two parts because Marcos was here partly to talk about the Philippines' relationship with China, but in my head all along, I know that I'm going to come to the very sticky part, which is his family's responsibility for stealing huge amounts of money. So, di ba, mga kababayan po natin, kahit itong reporter ay aminado na kinakabahan siya. Kasi ang part dapat ng interview na pagkakaalam ni Pangulong Marcos ay patungkol lang sa relationship ng China at ng Pilipinas, at lalo na sa mainit na issue sa West Philippine Sea. Ngunit ang nasa ulo niya at nasa utak niya talaga ay tanungin ang ating presidente patungkol sa issue ng kayamanan nila nung nagkataong hinawakan ng kanyang ama na si Marcos Sr. itong Pilipinas ng napakatagal na umano'y maraming ang ninakaw. Yan umano yung mga allegation. Billions from the Filipino people. So we had the first half of the interview talking about China, but all along I know that this part is coming. Just this. Do you not want to see all the money that was taken returned to the people? What is not visible, except for a few, literally like a few little shadows on. So ito nga, sinasabi na trending, mga kababayan po natin, ng mga taga-PCO na umano'y nagkaroon talaga ng pagpapanik itong mga team na kasama ni Pangulong Marcos at gusto na itigil ang interview. Miss Sarah Ferguson, yung kanyang experience while interviewing the Philippine President BBM. And then doon niya minention na ang hindi nakita ng tao kung ano yung commotion na nagaganap sa likod. Nung inimpisahan niyang itanong yung about sa ill-gotten wealth, di ba? Sa Marcos Sr., nagkaroon ng commotion, apparently or allegedly saying na, hindi allegedly, she was already testifying to it. Sabi niya. From the moment that I mention his father, the minders first of all start to move. They start to talk amongst themselves, then they start talking to the producer, trying to get her to shut the interview down. And then, as the questions go on, they start moving closer towards Marcos and I. Everything was taken from us. They are standing just behind his chair, and I want to push on to ask him what his responsibility is, what his relationship is to what his father did, and his acceptance of that, and what it means for him as the president. But I'm doing that in this extraordinary space where the temperature in the room has, depending on how you see it, is either gone right up high or way down low, but it's...
So, aminado naman siya mga kababayan po natin na medyo kinakabahan siya. Pero kung sa atin lang po mga kababayan po natin, dapat lang talaga tanungin itong si Pangulong Marcos at dapat niya rin itong sagutin at paliwanag ng maayos at hindi dapat magpanik itong team ng Presidential Communication Office dahil unang-una is naging part yan ng ating history. Part yan ng ating kasaysayan ang nangyari nga noong martial law. So which is kung tanungin naman si Pangulong Marcos, alam ko na kaya niya namang ipaliwanag. Although may mga difficult time na mahirapan siya ipaliwanag, lalo na ang nagtatanong ay international media, which is mabubuhay na naman ang issue ng kanyang ama sa buong mundo dahil international ang nag-i-interview mga kababayan po natin. At unang-una, hindi nila kasi alam, kaya ito ang nagpapanik umano sila. Dahil kadalasan umano sa mga interview ni Pangulong Marcos, ay alam kung anong topic na pag-uusapan. Pero sa pagkakataong ito, ang nabanggit sa pagkakalam ko, ay patungkol lang sa issue ng China. Kaya sila, I think, pumayag. Pero nagulat sila na ang naging katanungan ay patungkol sa kayamanan ng pamilya Marcos. Ngunit ganun pa man, ang sabi nga ng reporter, pinilit niya ng tinapos dahil nakikita niya na nagpapanik na sila, nagre-react na sila, hindi na maganda ang reaksyon ng team ni Pangulong Marcos. Kaya agad siya nag-closing. So, nakikita natin medyo maiksi ang interview dahil agad talaga tinapos dahil nilapitan nga ang kanyang producer para tapusin ang interview dahil hindi nila nagustuhan ang mga katanungan. Mga kababayan, ano po ang inyong komento patungkol sa issue? Maraming salamat.